Ito ang People's Republic of Bangladesh, isang bansa sa Timog Asya. Ikawalong pinakamataong bansa sa mundo na ayon sa census noong January 2025 na may total population na ang bansa na 175,832,401 katao. Matatagpuan ng Bangladesh sa hangganan ng lupain ng India at sa Myanmar sa Timog Silangan. Ang bansang Bangladesh ay isa rin sa pinakamahirap na bansa sa mundo dahil sa dami ng population nito. Ang kalinisan ng bansa ay hindi rin may tatanggi na kung pangwalo sila sa pinakamataong bansa. Noong taon naman ng 2023 ay nagrank naman sila sa may pinakamaruming bansa sa mundo. Bukod sa maraming tao, bagsak din ang batas trapiko. Sa bansa, walang pakundangang pagmamaneho sa lansangan na ayon sa pag-aaral noong 2024, may 1 milyong driver ang gumagala sa lansangan ng walang lisensya. Yan ang tatalakayin natin sa bansang Bangladesh. Kung diring-diri ka na sa maruming lugar dito nga sa atin sa Pilipinas, tambak na basura, ilog na ginawang basurahan, maruming tubig, maruming ilog, ay hindi pa rin pala ito uubra sa isang bansa na matatagpuan mo lang din dito sa Asya. Dahil noong taong 2023, ang bansang Bangladesh ay nag-rank number 1 na may pinakamaruming hangin at may pinakamaruming bansa sa mundo. Ayon sa State Global Air at World Bank Study noong 2021, halos 236,000 na katao ang namatay dahil sa maruming hangin sa bansang Bangladesh. Ang brick na ginagamit sa konstruksyon ay isang pangunahing pinagmumula ng pollution sa hangin sa mga lungsod ng Bangladesh. Hindi lamang sila nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan at pollution, ngunit nag-aambag din sila sa malawakang paglabag sa mga karapatang pangtao ng mga manggagawa. Silipin naman natin ang mga street foods dito nga sa Bangladesh. Kung sa atin dito sa Pilipinas, partikular na dito sa Manila, ang street foods na nakikita natin kung minsan ay mga walang taklob at nakabuyangyang na sa karamihan ng tao. Ang iba sa atin ay masyadong maarte, ang iba ay ayaw nang kumain. Pero ibahin ninyo ang bansang Bangladesh. Wala nang mga taklob, nakabuyangyang na sa publiko, kinakamay pa nila ang pagkuha ng pagkain. Sa kanila ito mga Kamindurahin TV ay hindi big deal ang paggamit ng kamay sa pagsiserve ng pagkain. Pero hindi ito maikukubli ang health issue, lalo na sa panig ng mga turista, ang health at hygiene concern. Siyempre, kapag hindi ka sanay sa mga ganitong sitwasyon ay baka hindi ka makakain. Ang mga pagkaing nakikita sa kalye, partikular na dito sa Dhaka, Bangladesh, ay isa sa pangunahing pinagkikitaan ng kanilang mamamayan. Kung dito sa Pilipinas, partikular na dito nga sa Metro Manila na may pinakamalalang traffic congestion sa metro area sa mundo ayon sa 2023 TomTom Traffic Index, at meron pa tayong punong-puno na mga batas trapiko. Ano pa kaya sa bansang Bangladesh na ang pagpapatupad ng batas trapiko ay laging isang malaking gulo at issue? Ang bansang ito ay gumagamit ng buses, trains, rekso at boats para sa kanilang public transportation. Ayon sa kanila, ang paggawa ng malalaking kalsada ay hindi nakasabay sa mabilis na pagdami ng mga sasakyan, at nito ngang mga nakaraang taon ay mas lalong lumala ang sitwasyon.
Dahil na rin sa kanilang maluluwag na batas trapiko na kung saan maraming mga baguhang driver dito sa Bangladesh ang hindi na nagsanay sa pagmamaniho. At noon ngang Pebrero 2017 ay iniulat ng Bangladesh Road Transport Authority o BRTA na ang bansa ay mayroong humigit kumulang na 2.9 milyong rehistradong sasakyan. Ngunit mayroon lamang na 1.9 milyong driver ang may lisensya. Sa makatuwid, halos 1 milyon ang nagdadrive ng mga sasakyan, maging ito man ay private o public utility vehicle, ang mga nagdadrive ng walang lisensya. Dahil sa 1 milyong driver ang nagdadrive sa lansangan ng Bangladesh at kawalan na rin ang alam tungkol sa batas trapiko, madalas ang aksidente sa daan. At noon ngang buwan ng Agosto 2019 ay naiulat na sa unang 12 araw ng buwan ay nagtala sila ng mahigit 200 aksidente sa daan. 224 dito ay binawian ng buhay at 866 ay may malalaking pinsala sa katawan. Ang reforma sa batas trapiko sa bansa ay laging naaantala dahil na rin sa pagsalungat ng mamanggagawa sa transportasyon. Pero nitong taong 2023 na tinawag nilang Road Transport Act of 2023 ay binago na ang batas trapiko. Tinaasa na ang multa sa bawat driver na lalabag. Bago ko nga tapusin ang aking video ay nais ko munang ikumpara ang ating transportation sa bansa, partikular na ang train. Marami sa atin ang dumadaing na nakapila at nakatayo sa loob ng train bago makasakay. Paano pa kaya sa bansang ito na makauwi lang sa kani-kanilang tahanan o makapasok sa trabaho ay kahit nasa bubong na, hindi na inalintana ang kanilang kaligtasan, makauwi lamang sa kani-kanilang tahanan. Kaya tayong mga Pilipino ay swerte pa rin sa ating bansang Pilipinas.